Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera ka dyan. Ang video po na ito ay continuation ng gusto mo bang matuto na maggamot ng espiritual. Malapit na po ang Semana Santa, Holy Week, or Kamahalan. Panahon naman po para tayo ay magkolekta ng mga importanteng orasyon, agimat, at kung ano-ano pa man na sa ating ikagiginhawa ng buhay, protection, at unang-una po sa lahat, huwag kayong makakalimot na magdasal sa Diyos. Siyempre, kaya tayo na sa lugar ng ganitong field ng mga espiritual ay dahil tayo ay naniniwala sa Diyos. Amen? Anyway po, so, ang topic po natin ngayon ay iba't ibang uri ng paggagamot. So, actually po, ang una po ay pangsariling paggagamot. So, yung pangsariling paggagamot ay ang ano po doon ay sa pamilya lamang. So, pag sinasabing pamilya lamang, ito ay anak, yun po yung bloodline na tinatawag. Importante pong maintindihan natin kung bakit ang sinasabing pamilya lamang ay yun talagang bloodline. Hindi po yung kaibigan natin na tinuring nating kapamilya. Hindi po kasi dito ay pinag-uusapan natin ang responsibilidad ng manggagamot. So, sa loob po na yan, sa area na yan na pangsarili na manggamot, protection sa pamilya, yun po ay sa bloodline lamang na pangsarili talaga. So, kasama na yung sarili mo. I-heal mo yung sarili mo. So, kapag ang anak mo nagkasakit, kaya mo siyang gamutin. Kapag ang sino man po nasa bloodline mo, including ikaw, ang magkasakit, yun po ay kaya mong gamutin. Wala po yung kabayaran. Kasi, ang gagawin mo ay ikaw lamang ay halimbawa magsisindi ng kandila or mag-o-offer ng prayer. So, yun lamang po, madaling-madali lang naman po kung ang paggagamot ay pang sarili lamang. So, walang kabayarang pera, walang kabayarang material na bagay, or kung ano pa man. So, tapal-tapal lang, dasal-dasal, sindi ng kandila, napakadali. Pang sariling protection. Pang sariling pangangailangan. So, kaya gusto mong manggamot, dahil sa sarili mong pamilya. Pang sarili lang. Kaya yun po sinasabi natin, pang sarili lamang ang gusto ko, yun ay bloodline lamang. Okay po? Naintindihan natin ha? Bloodline lamang. So, meron din naman po na manggagamot na nagagamot ng mga hayop. So, yung mga hayop, halaman, yun po ang area na yung Mother Nature. Yun ang ginagamot. So, ibang klaseng healer po yan. So, I'm sure na ang inaano natin dito, ang topic natin dito, ay yung pangsarili or gagamot natin sa ibang tao. So, ngayon po, the next topic natin ay yung paggagamot sa ibang tao. So, ang paggagamot po sa ibang tao, ito na yung tinatawag na medyo delikado. So, nangangailangan po dito, unang-una, meron kang malakas na proteksyon. Again po, malakas na proteksyon. Huwag na huwag ka pong gagalaw ng ibang tao, maghihil ng ibang tao, kung wala kang malakas na proteksyon. Disclaimer po, ito po ay hindi ko ini-encourage na manggamot kayo sa iba kung kayo ay walang malakas na pangontra. Napakasama po ang balik niyan. Napakasama. So, wag na wag po kayong maggagamot ng ibang tao, or kung kahit kayo naawa, wag po kayong manggagamot kasi
kailangan niyan ay ang sariling malakas na proteksyon. So, bakit ko po yan sinasabi? Kasi, kapag kayo naghawak na ng ibang tao, nag-cross na kayo ng ibang klaseng responsibilidad. Nangangahulugan nito, meron na kayong responsibilidad sa ibang tao, hindi na lamang pang sarili. So, halimbawa, may nakita kayong mama na naghihingalo, God forbid po naghihingalo, naawa kayo. Tapos, yung pagkaawa ninyo, ginamot ninyo. Na-heal ninyo, na-heal. So, sabihin natin na-heal. Ngayon, kailangan alamin kung ano ang ang sakit ng tao na yun. Bakit na-heal mo yun? So, kinulam ba yun? Naingkanto ba yun? Nainggitan, binarang, or kung ano pa man na iba-ibang masamang tangka. So, ano ba yung tao na yun? Anong tawag dito? Guilty ba yun? Or nakarma lamang ba yun? So, marami pong dapat isaalang-alang natin bago tayo maghawak ng isang tao. So, kaya, ang manggagamot po, tinatanong ng manggagamot, ano ba ang ginawa ng tao nito sa iyo? So, yun po ang unang tanong ng manggagamot. Hindi basta-basta nagagamot ang tao, ang manggagamot na hindi alam kung ano ang dahilan. Kasi importante po yun. Kasi ang lahat ng manggagamot ay may rules para hindi bumalik sa kanila. So, ang magagaling na manggagamot po, may mga respeto sa kapwa manggagamot or sa iba-ibang tao. So, halimbawa po sinabi natin, yung mama, kinulam. Kinulam So, hindi basta-basta ang kulam. Hindi ako nang tatakot, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang dapat na magamot ng kulam ay yung tao na magaling ang kanyang pangontra. Kasi kapag hinawakan na natin ang tao na yon na may sakit, malalaman ng mangkukulam na yon na ginalaw yon. So, papaano malalaman ng mangkukulam? Another video po yun. So, anyway po, once nahawakan mo yung tao, once hawakan ng manggagamot, yung taong may sakit, malalaman nung mangkukulam na may manggagamot ng naghahawak doon. So, ang gagawin ng mangkukulam, either po na itutuloy kaagad para hindi siya mahuli, or gagamitan ng mangkukulam yung pangontra niya rin. So, ngayon, yung sinasabing pangontra po na yon yung babalik sa iyo kung wala kang pangontra. Kasi yung na yon, kung ano man ang nilagay ng mangkukulam doon sa may sakit na yon, so kung tinuluyan na yun ng mangkukulam, yun po ay lilipat sa iyo. Kaya importante na kayo na nag-uumpisang manggamot, huwag maghawak ng anumang may sakit na hindi ninyo alam at na wala kayong malakas na pangontra. Kasi sa ganung pamamaraan, yon ang sinasabing bumabalik. So, kasi kapag ang pangontra ninyo mahina, yon nabalik yon. So, sa mga baguhan, iwas po. Iwas. Iwas na iwas. Kaya yon ang sinasabi na kapag ikaw ay maghawak na ng ibang tao, kailangan alam mo ang rules. Kailangan protection mo ang sarili mo
protection mo ang pamilya mo. Kailangan lahat na area po may protection. Kasi yon ang ginangyayari. Nabalik po. Kasi yon ang laws ng spiritual, ng mga practitioner or ng mga naggagawa. So, ng mga healer and mga doer. Yung ganun po ano. So, anyway po, yon ang topic natin ngayon sa video na ito. So, see you sa part 4 po. Sana ito ay nakakatulong kahit kaunti-unti at nakakabigay ng kaunting informasyon lamang at pag-iingat. Kasi hindi basta-basta ang mundo ng espiritual. So anyway po, sana maraming swerte ang dumating sa inyo at maraming swerte ang dumating sa ating lahat. At salamat po. At please like and subscribe. And if you have any questions, huwag pong magtanong. At kung kaya kong sagutin, I will do it. So anyway po, bye for now.